Montana sa Amerika, sinalanta ng buhawi. Mga bubong nagliparan. Sunog sa subway sa Chicago, Illinois, 19 ang sugatan. Miley Cyrus at Katy Perry nagpatalbugan sa Much Music Awards sa Canada. Huwag pa huli itutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dahil sa nakadagdang pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ilang gasolinahan, maaga pong nagpakarga ang ilang motorista. Mula sa Mabuhay Rotonda, may live report si Tricia Zafra. Tricia? Igan, sa ikalawang sunod na linggo, muling nagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Una, nagtaas ang Eastern Petroleum kaninang hating gabi. Piso kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Susunod naman sa price hike ngayong alas 6 ng umaga ang Petron at Phoenix Petroleum. Pero ang Phoenix Petroleum walang dagdag presyo sa kerosene. Ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Dahil sa magkasunod na pagmahal ng langis, Igan, umaalma na ang mga motorista. Nagbaba ng 50, mga lang araw lang, piso na naman ang dagdag. Kawawa kami mga driver. Nahihirapan tayo dahil sa hirap ng buhay ngayon dahil ang sweldo natin magkano lang. So papagas pa tayo ng ganito, kataas. Di lalo tayo mahihirapan. Piso, ang hirap ng biyahe ngayon. Lalo na ngayon, hindi pa ako nakaka-boundary ngayon. Igan, wala pa namang abiso yung ibang kumpanya ng langis kung susunod sila sa price hike. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Mabuhay Rotonda. Sa toll sa Star Tollway sa Batangas tataas simula sa July 10. Ang toll hike ay bunsod ng pagpapaganda ng kalsada at serbisyo. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Kasunod ng abot langit na dagdag singil sa toll ng South Luzon Expressway. Simula 10 ng Hulyo ay magtataas na rin ang toll sa Star Tollway mula sa Totomas hanggang Batangas City. Pero di tulad sa SLEX na pumalo sa halos 300% ang itinaas ang toll fee. Mula 8 hanggang 10% lang ang itataas sa Star Toll. Para sa Class 1 vehicles o mga kotse at jeep, 5 piso ang madaragdag sa toll mula sa 55 pesos. Para naman sa mga bus, mula 109 ay magiging 120 pesos lang singil sa toll. Habang ang malalaking truck, magiging 179 pesos na mula sa kasalukuyang 164 pesos. Ma-recover naman po nila yung karagdagang gastos na nangyari dahil sa gumawa sila ng karagdagang trabaho. 132 million pesos daw ang kabuang halagang inilabas ng Star Toll para sa pagpapaganda ng daan, gaya ng mga dagdag na toll plaza, pedestrian overpass at mga rotonda. We want to clear the issue that this is not a toll increase but rather a recoupment of our investment. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Singil sa kuryente, nakaambaring tumaas. Yan po ay kung pagbibigyan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang magkahiwalay na rate hike petition ng Meralco at ng NAPOCOR. Darito ang report ni Pia Arcangel. Kung nalula na ang mga customer ng Meralco sa paglobo ng kanilang Meralco bill sa kasagsagan ng El Nino at tag-init nitong Abril, maghanda-handa na kayo muli. Hiniling kasi ng NAPOCOR sa Energy Regulatory Commission o ERC na taasan ang kanilang singil sa mga distributor ng kuryente gaya ng Meralco. Bukod pa yan sa naunang petisyon ng NAPOCOR na hanggang sa ngayon hindi pa napagdedesisyonan. Dito mula 4 pesos 64 centavos pataas ang halaga ng dagdag singil sa Luzon at Visayas habang 30 centavos naman sa Mindanao. Bilyong piso na raw kasi ang nalulugi sa Power Generation Company dahil sa pagmahal ng krudo at paghina ng piso kontra dolyar. Pag tumaas yung sa market yung fuel cost or yung currency exchange, sisingilin namin ito sa aming customers, magiging form ng adjustment. But if it goes down, magiging savings naman to for the customers. So our rate will also go down. Okay. Sir, para... Ano to, revenue neutral ito. Kung magkano posibleng itataas sa ating bill sa kuryente, ERC raw ang bahalang mag-compute sa singil na ipapasa ng mga power distributor sa kanilang mga customer. Pero hindi pa dyan natatapos ang posibleng dagdag pasanin kay Juan.
Mismo ang Meralco kasi na siyang nagdidistribute o nagdadala ng kuryente sa mga kabahayan sa Metro Manila at mga karatig probinsya, hiniling sa ERC na pagsapit ng taong 2012 ay itaas na sa 1.7056 per kilowatt-hour ang singil sa distribution, supply and metering. Mula sa kasalukuyang rate, 21 centavos ang itataas kung sakali. Pero sabi ng ERC sa publiko, huwag munang mataranta sa mga numero dahil lahat ng petisyong ito ay pag-aaralan pa raw nila ng mabuti. Ito ay pag-aaralan pa ng komisyon. Maaaring nagsasabi siya na ang kanyang pangangailangan ay ganitong kalaking halaga, subalit hindi naman nangangahulugan na ito talaga ang papayagan ng komisyon. At ang makakaasa naman ang lahat na ang papayagan lang ng komisyon kung ano yung reasonable. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Sa ibang balita, nakaalerto na ang puwersa ng militar at pulisya sa Marawi City para sa isasagawang rescue operation sa dinukot na anak ni COMELEC Commissioner Elias Yusof. Pero ang COMELEC nanindigang hindi bibigay sa mga kahilingan ng mga kidnapper. Naritong report ni Tina Panganiban Perez. Kalmado si COMELEC Commissioner Elias Yusof sa kabila ng pinagdaraan ng pagsubok ng pamilya. Panatag kasi siyang buhay at nasa maayos na lagay ang 22 anyos niyang anak na si Nuraldin na isang imam matapos itong dukutin sa Marawi. Nakausap daw mismo ng commissioner ang kanyang anak nang tawagan siya ng mga kidnapper. He's in good condition. Okay, mabuti naman. Yeah. Sir, anong motive? Huh? Anong motive? Well, it's about election-related case. Bakit, sir? Bakit? Anyway, May idea kaya silang gumawa? wala pa. Dalawang investigador na ang ipinadala ng NBI sa COMELEC. Nagpasa na reklamo sa amin ng kidnapping labang sa unidentified persons, no? So, kinuha sila ng salaysay. So, ini-establish pa namin lahat. So, sa ngayon, ongoing pa investigation. Kalalabas lang sa isang moske sa Marawi ng nakababatang Yusof nang bigla siyang tangayin ng mga di pa nakikilalang armadong suspect. Sinakay siya sa isang FX. Paniwala ng COMELEC, konektado sa 2010 elections ang krimen. Sa impormasyong nakuha ng ARMM-PNP, pinapawalang bisa raw ng mga suspect ang resulta ng eleksyon sa mga bayan ng Malabang, Picong, Taraca at Mashu sa Lanao del Sur. Pero malinaw ang posisyon ng komisyon. Hindi raw sila magpapadala sa demands ng mga suspect. Of course not. Of course not. And yun ang pagkakamali ng mga tumatawag sa kanya. They seem to presume that he can decide for the COMELEC. In general, a lot of people say that the policy is no negotiation. So I don't think that there's any reason to assume na nagbago yan. Naghahanda na sa ngayon para sa isang rescue operation ng Marawi PNP. Inilagay na rin sa full alert ang pulisya at militar doon. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Kaugnay po ng balitang yan, mga kasab natin si Chief Superintendent Bienvenido Latag, Regional Director po ng PNP sa ARMM. Chief Superintendent Latag, good morning po. Igan, magandang umaga sa iyo. Yung grupo ho na dumukot sa anak ni Commissioner Yusof, natukoy niyo na po ba? Meron kaming isang grupo na minamatagan na posibleng sa may kagagawa ng pagdukot dito sa anak ni Commissioner Yusof. Okay. Pero hindi naman kidnapping, ano? There's nothing masabing kidnapping, but sa ngayon pa lang ay mukhang iba yung mga motive nila sa pag-post itong ating biktima. So, wala naman ransom? Wala pong ransom na hinihingi pa as of this time. Opo. But ang demand po nila is the